isda Pilipino ay malaya. Baka pa may isda dyan sa West Philippine Sea, magmumura ang isda. Ekonomiya. Kamakailan, na-discover ang Malampaya East 1 na may untap resources. At yan nagamit para sa mga Pilipino. Magmumura ang ating mga kuryente. Hindi ba lahat ng Pilipino ay makikinabang? Sa siyam na senador na ayaw pumirma sa resolusyon upang kuntinahin ang mga pahayag ng China sa ating mga leader. Nakakahiya po kayo. Hindi po natin pinapalayas dito ang ating mga kapatid na Chino na nagnenegosyo. Hindi rin natin pinapalis ang embassy. Resolusyon lang yan upang kuntinahin yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Yung isa dyan, action star pa. Pero wala naman sa action. Diba? Nasaan ang tabang mo? I'm calling you out, Mr. Robin Padilla. Ikaw na rin nagsabi. Ginawa lang nila to dahil iniinsulto ang kanilang Pangulo. Ngayon, iniinsulto din ang Pangulo mo. Sino ba ang Pangulo mo, Yung nagkanulo sa atin sa China? Yun ba ang Pangulo mo? Hindi tayo magkakandaletse-letse ng ganito. Kung hindi nabigyan ng oportunidad ang nakaraang administrasyon upang maging masyadong mabait, mapagbigay sa China. Diba? Yan ang dahilan kung bakit ang isang hindi kilala na mayor na taga Mindanao ay nanalo. Nasaan ang pinangako mo sa mga mangingisda? Diba? Sasabihin mo, empty campaign promises lang ang mga niniwala. Mas tanga ka! Kaya ikaw nakakulong ngayon. Yan lang masasabi ko sa'yo. Sino ba yan? Si Tatay Karton? Siyempre, yung karton nilang ama. Kaya ito lang tatandaan nyo mga kababayan, ang West Philippine Sea, yan ay karugtong ng buhay ng mga Pilipino. Sa mga nagtatanong hanggang kailan ba dapat makipaglaban, isa lang tanong ko sa inyo, pwede bang tanungin kung kayo hanggang kailan kayo hihinga? Ganon kahalaga ang West Philippine Sea. Lukayan po natin at tulungan natin ang ating Pangulo. Kasi po mga loyalista, kung puso po kami sumusuporta sa ating Pangulo sa kanyang atikain. Napakaganda ng kanyang ginagawa. Subalit, ang China pilit na sinisira at ang iba pang alagang ng mga China. Ang ating kapwa Pilipino nagpatabudol, nagpapagamit sa mga China. Mamulat na tayo mga kababayan. Huwag tayong pagamit sa mga pumilong bato na kumakamdam ng ating ari-arian. Kinakawawa ang ating mga isda. Suportahan po natin ito. Ang laban natin ang ating nagpatan, ang ating ari-arian. Ang West Philippine Sea ay ating po na dapat natin paglaban. Bayan po natin ang mga ating Pangulo. Nandiyan pa sa kaganda ang kanyang ginagawa. Sana man lang mamulat tayo mga kababayan. Napakarami sa atin, may mga senador, papangalanan, pero may mga senador na nagpapagamit sa mga China. Pera-pera lang, mga nangangangkap, mga buwaya. Nagpapagod lang ginagawa nila. Nagpapagamit sila sa China. Dapat sila itapos sa China, doon na lang sila sa China. Huwag sila rito sa Pilipinas. Hindi sila karapat-dapat paupo sa ating gobyerno. Ang mga nagpapagamit, ang nagpapaalipin sa China, pumunta kayo sa China, kayo mga nakaupo sa ating gobyerno, maawa kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa ating kapwa Pilipino sa mga niniisda. Na dapat kayo na nga ang dapat magbigay ng protection sa ating mga isda. Pero anong ginagawa ninyo? Isa kayo sa mga nagpapagalit sa ating mga China, sa ating China. Sa China na to, na masyado lang pumupuli. So, wala ang ginagawa. Hindi ko na lahat ng mga China. Hindi ko nalaman ang Chinese Filipino. Kundi ang mga China na nagpupunta dito. Dahil kumakulaan ang mga Pilipino, in general, I'm not speaking only for those senators that did not sign the resolution. I'm speaking about the Filipinos in general na sumusuporta sa naratibo ng China. Ano po ba ang kapakinabangan sa inyo sa
baka sakali kung hindi nyo susuportahan yung ating naratibo at sa kanila kayo kakampi. Diba? What's in it for you po? Yun lang po naman ang tanong ko eh. Samantalang pag sinuportahan po natin itong West Philippine Sea advocacy natin, makikinabang po tayo lahat ng mga Pilipino. Hindi po isang kulay ng pula, ng pink, ng dilaw, ng asul, ng berde, kundi buong Pilipinas po makikinabang. The West Philippine Sea issue transcends politics. Yan po ilagay natin sa kamote natin. Kahit sino pa man po sinusuportahan nyo pagdating sa politika, dapat iisa lang po ang boses natin pagdating sa West Philippine Sea. At kahit mamaos-maos kayo katulad ko, dapat sisigaw lang tayo ng pro-Pilipinas na mga naratibo. Pero kanina nabanggit mo yung pangalan ni Sen. Robin Padilla at parang hinamon ito. Oo, kasi si Senator Robin Padilla, hindi naman po yan lingid sa kalaman ng mga nakakakilala sa akin. Na isa po yan sa akin mga idolo. Bilang isang tagapagtanggol ng mga nahabi sa kanyang mga pelikula. Now is the right time para ipagtanggol niya talaga ng totoo ang mga Pilipino. 'Di ba? Sabi niya nga, ginawa lang daw naman to ng China dahil ininsulto ang kanyang Pangulo. Senator Robin Padilla, baka nakakalimutan mo, ang Pangulo natin ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So dapat suportahan mo rin siya. Lalo na pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil bawat Pilipino, may karapatan dito, dapat bawat Pilipino ay manindigan dito. So sir, kasi kay last day lang yata, merong post na si Baste Duterte ay nakipag-meet or nakipagpulong sa ambasador ng China. Ano po ang masasabi niyo? Kung siya ay nakipagpulong sa kanila para sa ikauunlad ng kanyang mga kababayan, wala namang problema doon. Pero if there's any hidden agenda, isa lang masasabi ko kay Congressman Pulong Duterte. Hindi po magtatagumpay kay Baste Duterte, kay Mayor Baste Duterte. Isa lang masasabi ko kay Mayor Baste Duterte. Hindi magtatagumpay ang lahat na binabalak na masama. Ganun lang po. Ganun na kasimple. Okay. Mensahe niyo naman po sir kay Marcoleta. Yan. Kay Senator, na subukan ko na po siyang i-call out patungkol dito sa issue nga ng Malampaya East na na-discover. Di ba isa sa mga campaign promise na noon yung pagdating sa kuryente, di ba? Na magmumura to o sasagutin na Sasagutin niya. 2,000 di ba, pababa. So this is the right opportunity for him to support the West Philippine issue because it is not imaginary. Pinagtibay po ito ng UNCLOS. Baka naman sa pamamagitan ng pagsuporta niya kung sakasakaling magbabago siya ng paniniwala pagdating sa West Philippine Sea, aakuin niya na talaga na ito ay hindi isang guni-guni. Baka naman magamit natin yung untapped resources doon, mapababa ang kuryente. That way, he is going to hit two birds with one stone, di ba? Suportahan niya na ang Pilipinas sa laban natin sa West Philippine Sea. Matutupad niya pa yung kanyang campaign promise. Sagrado po kasi ang campaign promise sa mga Pilipino. Yan po ang dahilan kung bakit tayo pumoboto. So ibig sabihin, pag sinangayunan niya yung sa West Philippine Sea, bababa ang kuryente? Pwede kasi yun po yung nakita po doon sa Malampaya East 1. Na untapped resources na maaari makapag-power ng 5 million homes yearly. Yun po yung nakalagay dun sa datos patungkol dun. So, kapag siya po ay sumama sa ating ipinaglalaban pagdating sa West Philippine Sea at dumating yung araw na talagang kinilala ng China ang ating karapatan, isa po si Senator Marcoleta sa mga he is going to pave the way, di ba? Para mapamura yung kuryente ng ating mga consumers. That way, matutupad yung campaign promise niya. So hindi yung Miralgo, hindi yung mga businessman. Lahat naman yan, tulungan naman yan eh. Hindi naman natin pwedeng iasa lang yan sa isa. Yan po, dyan po tayo minsan nagkakamali mga Pilipino eh. Parang nagkakaroon po tayo ng paniniwala na ilang tao lang magiging taga-salba natin ang tutulong sa atin. Hindi po yan. Group effort po yan. Kung tayo po ay merong pagkakaisa, mas magagawa po natin yung mga bagay po na mahirap, di ba? Okay, sir. About naman po sir sa speech ni Tolfo. So kasi may sinasabi siya na layas. Alin po ba dapat ang lumayas? Yung mga senador na kampi sa China or sa China embassy na tsaka yung aggregation sa West Philippines? Hindi, tama naman kasi yung para sa akin, tama naman yung pinatawang salita ni Senator Erwin Tulfo. Kasi kung talagang ayaw nyo, yung pamamalakad namin sa sarili naming bansa, na nandito yung karapatan namin, lalo na pagdating sa freedom of expression, you are free to go. Ano lang naman kasimple yun. O ganun din
natin yung mga senador na patuloy na na maninindigan para sa naratibo ng pro-China, baka it's time na papalitan nyo na kung pwedeng mag-appeal kayo doon na doon na kayo tumira. Di gawin nyo na.